Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Pampanga, kung saan mahigit 101 milyong piso na tulong ang ipinamahagi para sa mga barangay, scholars at indigenous peoples beneficiaries sa Pampanga. May financial assistance, educational support para sa mga estudyante at tuloy-tuloy na pamamahagi ng bigas para sa mga nangangailangan. Sa programang ginanap sa Clark Freeport Zone, inihayag din ni PBBM na bawat barangay ay makakatanggap ng 200,000 piso na ayuda upang makatulong sa mga proyekto at scholarship ng mga kabataan. Magandang hapon sa inyo lahat. At maraming salamat sa napaka-init na salubong na ibinigay ninyo sa akin. Thank you po. Ay, magsiupo po tayo. Nandito po kami. Andito po ako dahil meron po tayong ginagawa na bagong programa na para sa local government at sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan at sa mga barangay. Kaya andito po kami. Ang unang programa na aming ginagawa ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Yung LGSF, Local Government Support Fund. Ito ay pondo na para talaga sa local government. Ngunit, nung nakaraan, hindi masyadong nagagamit pang local government yung LGSF na yan. Naalala ko, nung gobernador ko ng Ilocos Norte, nababalitaan ko yung LGSF, tinatanong ko sa mga kasama kong gobernador, sabi ko sa kanila, paano ba makuha yan? Hindi namin alam. Sige, lumapit ka na lang, tignan natin. Walang sistema, hindi masyadong maayos ang pagbigay at pag-assess kung saan pupunta yung perang yan. Kaya sabi ko, nung umupo ako bilang Pangulo, sabi ko, panahon na itama natin yung sistema na yan. At ibaba natin ang pondo ng LGSF, ibaba talaga natin sa mga local government. Kaya yan po ang ginawa namin. At nagbigay po kami sa mga probinsya, sa lungsod, sa city, sa mga bayan. Magbaba kami ng LGSF. Ang programa lang natin ay humingi lang kami ng tulong sa ating mga local government na maglista na doon sa populasyon sa kanilang lugar kung sino ang nangangailangan ng tulong. Dahil po, mayroon po tayo, mga Pilipino, na kung minsan lang kakain sa isang araw. Kung minsan, 2 araw na, hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. At alam naman natin, tayo mga Pilipino, pagka pinag-uusapan ang pagkain, pinag-uusapan bigas. Kaya sabi namin, ito yung gagawin namin. Lahat doon sa listahan na binigay sa amin ng inyong governor, ng inyong mayor, yun ay bibigyan natin nitong ating binibigay ngayon ng tigsa 10 kilo ng bigas para sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Yan po, kaya yan ang dinidistribute namin. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 na beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas sa lahat ng mga nangangailangan. Ito po ay para mahanapan namin ng paraan upang makatulong naman sa yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan. At kahit mabutit, marami na rin tayong nagawa. At sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko, ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino. Kaya yan po ang dahilan dito sa binibigay nating bigas na nanggaling sa Local Government Support Fund.
Ang isa pang programa na ibinibigay din namin ay para naman sa mga barangay. Kaya't nandito po ang ating mga ABC at nagbibigay tayo ng tulong din sa mga barangay. Ito naman, ang pondong pinagalingan dito, yung tawag ay Socio-Civic Project Fund, SCPF. Ito po, ang ginawa po naman namin dyan, kada barangay, bibigyan natin ng tigda 200,000 piso. Okay, 200,000 bawat barangay. Ang hiningi lang namin sa mga barangay officials na yung 100,000 na doon, kalahati nun, ay gagamitin natin pang scholarship. Yung scholarship, bawat barangay, 5 scholarship, tig 20,000 lahat ang binibigay. Kayo rin ang mamimili kung sino ang sa palagay ninyo ang talagang dapat tulungan. Ang lagi kong pinapayo na hanapin ninyo yung mga malapit nang magtapos, pero baka hindi magtapos dahil nagkulang sa pambayad, kung ano man. Kailangan magtrabaho, ito para makatulong at para naman magkaroon na sila ng diploma. At alam naman natin, napakalaking bagay na magandang pinag-aralan. At buong buhay nila, yan ang sinasabi ko sa kanila, dinaanan ko yung ating ang tawag namin mga presidential scholar. Yan po ang aming dinaanan ko kanina at sinasabi ko sa kanila, mapakinabangan nila yung pondong yan, yung bigay natin na tulong, na scholarship, para naman makapag-aral sila mabuti, makapag-graduate sila, at sa ganung paraan, tutulong sila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang komunidad. At siyempre, pagka pinagsama-sama mo yan, ang buong Pilipinas mararamdaman ang kagalingan ng ating mga kabataan. At yung pong natitira na 100,000 ay nasa sa inyo na yun. Dahil ang naging karanasan ko sa local government, wala nang mas marunong doon sa lugar ninyo kundi kayo. Nung gobernador ko, pinagmamalaki ko, sabi ko, wala nang mas alam ang Ilocos Norte kundi ako. Wala akong pinaka-expert. Totoo naman. Dahil wala ka namang ginawa kundi yun ang pinag-aaralan mo, yun ang pinupuntahan mo, yung tao ang kausap mo. It's the same for provinces, it's the same for cities, the same for municipalities. Pare-pareho yan. That's why, sabi namin, bigay na natin sa mga barangay leaders, bahala na sila kung anong gagamitin, saan nila gagamitin yung pondo, yung natirang 100,000. Yung ibang mga barangay, ginamit din nila sa bigas. So, nasa sa inyo yun. It's up to you kung saan nyo lalagay, saan nyo gagamitin. Dahil alam ninyo ang pangangailangan sa mga lugar ninyo, sa mga barangay ninyo. At kadalasan, alam din ninyo kung paano ayusin ang problema, kung may problema man. So, yun ang ating mga ginagawa ngayon. Yun po ang programa na dinadala natin para makatulong sa taong bayan, para makatulong sa mga lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Dahil sa pagkain, dahil sa kung ano pang iba't ibang bagay, dahil sa pag-aaral, ay lahat yan ay tinitignan po namin. At hinahanapan natin ng mga iba't ibang solusyon. At hanggat kaya ng pamahalaan, ay gagawin namin. Gagawa kami ng programang kagaya nito upang tumulong sa ating mga minamahal na kababayan. At alam naman po natin na marami pa sa atin ang nangangailangan talaga ng kaunting tulong. At kaya't nandito po, yan po ang trabaho ng gobyerno, yan ang trabaho ng pamahalaan upang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. At sino ba ang hindi nangangailangan ng tulong once in a while? Kaya po, asahan po ninyo na ang pamahalaan, ang gobyerno ninyo nandito po at wala kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang gagawin namin para tumulong sa taong bayan. At hindi lang kami nag-iisip, nakikinig din po kami. Kaya pagka meron kayong kailangan, pagka meron kayong nakita na hindi tama o may naisip kayo magandang pwedeng gawin, sabihan niyo po kami. At kagaya ng sabi ko, hanggat kaya namin gawin, gagawin namin. Basta't maliwanag, nakakatulong sa taong bayan, gagawin po ng inyong gobyerno. Hindi po kayo iniiwanan, hindi po kayo nalilimutan.
at lahat po ng trabaho ng lahat ng national government at mga local government ay pinagsama-sama na namin para talagang magkaroon ng magandang resulta itong aming ilinalabas na programa. Kaya yun lang po, good luck po at sana ito'y makatulong. Sana po ay makikita natin ang mga resulta nitong ating mga ginagawa sa darating na mga ilang taon. Yan po ang ating mensahe para sa araw na ito. Maraming salamat po. Good afternoon po. Ma'am, napakalaking bagay na naalala kami ni President Bongbong Marcos dito sa Pampanga, kami mga tribo. Nabibigyan naman kami ng tulong. Pero alam naman natin, busy siya. Pero ngayon, naalala kami kahit papaano. Siyempre, malaking bagay sa amin to, malaking tulong din sa amin to. At saka isa pa, ma'am, one more thing na yung Marcos Village na tinitirahan namin, kumbaga sa binigay nung tatay niya sa amin. Si late President Ferdinand E. Marcos. Kaya doon kami ngayon nakatira sa Marcos Village. Kaya malaking pasasalamat din namin kay Bongbong kahit papaano naalala niya itong activities na to. Napakalaking bagay ito kasi alam mo magkano yung kilo ngayon sa bigas? Oy, lukulo kayo, ako maingit. Imbes na ibili na namin ng kung ano-ano, sa bigas nahihirapan kami, napakamahal ngayon. Kaya kumbaga sa affected din kami doon sa crisis na nangyayari ngayon sa ibang bansa. Maraming salamat Pangulong BBM sa napakalaking tulong na binigay nyo sa amin sa oras na to at saka nagpapasalamat buong tribo ng Mabalacat City sa inyo. Kasi po, hindi po katulad noon talaga nakakandahirap yung mga tao. No? Pero po ngayon, dahil may mga ayuda, binibigyan ng mga kalabaw, yung mga kapwa ng katutubo, mga pinansyal, mga gamot, hindi na po sila naghihirap pag lumapit po sila sa government, bibigyan po sila ng pangayuda, yun po ma'am. Noon po, tsaka ngayon, mas randam po namin ngayon yung pagkalingap sa mga katutubo. President BBM, sana po hindi po kayo magbabago sa mga katutubo katulad po namin, mga maralita. At sana po lahat na pong katutubo ng matatanda, bibigyan niyo po sila ng mga gamot para hindi po sila maghihirap. Na-appreciate po namin yung pagdating niya and pagbibigay binigyan niyo po kami priority. About po dun sa 5 scholars per barangay, malaking help po yun since na-mention nga po kanina na parang malaki po yung statistics ng mga drop rate. Malaking help din po ito para mataguyod po yung mga students na nangangailangan talaga ng tulong. Actually, nasa edge na din po ako ng pag-stop ng pag-aaral. Parang nagkaroon po ako ng boost and motivation para ipagpatuloy po yung pag-aaral po. Napapasalamat lang po ako sa pagbibigay ng mga ganitong programa at natututukan niya po yung mga local government. Matatapos na din po kami sa pag-aaral and masyado na din po madaming gastusin. Malaking tulong na din po sa amin, especially po pagdating po sa research and OJT po. Lalo na po sa mga students na katulad namin na medyo wala po masyadong kaya, malaking tulong na din po sa amin, especially din po sa mga magulang po namin na sasakto lang po yung mga sahod po. Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po, especially po sa aming mga graduating students na katulad ko po. Malaking tulong po ito para mapagpatuloy po namin pag-aaral and magampanan po namin yung pag-aaral po namin sa araw-araw.